Good afternoon, good day mga katambike. At ang pala natin is, petsa pala natin is February 10 sa oras na 2:59 ng hapon. So yun, at nandito ko sa aking lolo't lola sa Holy Cross. Hindi ko kayo madala sa sa magandang place. So yun, kaya dito ko na lang kayo dinala sa puntod ng aking lolo't lola. At medyo makalat kasi itong punong to taglagas. Yan. So isa pa yung lola ko lang nakapangalan dyan kasi mahal magpaukit. So tuwing undas nilalagyan na lang namin ng tarpaulin na may picture ng lolo at lola ko. So yun, at yun, pakita ko si Bik Bik. Yan si Bik Bik. So yun, napaka-tahimik. At sasaglit lang naman ako dito sa lolo't lola ko para bisitahin sila, para tignan kung anong sitwasyon ng lugar nila. Ito nga nadatnan ko, natutuyo yung damo, tapos may mga halaman na tuyo. So yun, mga katambike is kukwento ko lang sa inyo yung ba to? Kukwento ko lang sa inyo yung naging sitwasyon sa status ng pamilya. So ako na po maglalakas loob na magsabi, nahihirapan na din ako kung tutusin. Yung dalawa kong kapatid, kahit hindi man nila sabihin, alam ko na nahihirapan na din sila. So yun, hindi ko naman sa sinisiraan yung magulang ko, pero masakit man isipin na nagkaiwalay kayo
dahil sa pera. Masakit mang isipin, ako, alagad pa ako ng sa church, may tungkulin pa ako sa church. At may naririnig akong taga-church ka pa naman pero yung pamilya mo hindi mo maayos-ayos. So masakit man nakita, binasa ko kasi masakit mang isipin, masakit man tanggapin, oo. Sa una. Pero pagka sinasabi sa'yo paulit-ulit, nare-remind ka. Kumbaga nasasaktan ka sa mga nangyayari sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. So yung masakit mang isipin na ganun nangyari sa pamilya mo. So yun. Malinaw na uli. Hindi ko naman masisisi yung magulang ko kung bakit nagkaganon. Kung bakit nagkaganon ng pamilya namin. So, yun. I have no idea kung bakit nagkaganon. Basta ang alam ko lang sa pera, sa trabaho. Yun lang ang alam ko. Wala na akong alam iba, hindi ko na inalam yung iba. So masakit man sa akin bilang panganay na gano'n ang sitwasyon ng magulang mo, lalo na hindi na sila bumabata. Tatay ko 63, 63. Nanay ko kaka 60 pa lang. So masakit mang isipin na mantong sa ganon yung pamilya ko. Wala na akong magagawa kundi gabayan ko na lang ang mga kapatid ko. Kasi kahit hindi man nila sabihin sa akin, alam ko na nahihirapan na din sila sa sitwasyon. Lalo na magulo, lalong gumulo nung nagkahiwala yung mami at daddy ko, lalong gumulo. Although sinasabi ng iba may improvement, pero sa mismong tahanan namin, magulo na. So, tuwing gabi, umiiyak ako, nagdadasal ako, so yun,
gabi-gabi yun na ano. So yun, gabi-gabi yun na nagdadasal ako sa Panginoon na sana maibalik sa dati yung pamilya ko, yung saya ng pamilya ko, kami magkakapatid, lalo na yung parents ko. Ganun na lang pinagdadasal ko sa Panginoon, lalo na yung magulang ko, gabayan sila. So ayun, gabi-gabi na rin ako nagdadasal ng taimtim, naiiyak dahil sa sitwasyon. Ako na mismo ang nahihirapan. Kala yung masaya ako, pero sa harap lang ng camera yon masaya ako kasi gusto ko mapasaya din kayo. Pero sa likod ng camera, puro kalungkutan. Puro kalungkutan. So yun. Nung nagka-problema yung magulang ko, tatay ko, nasa 58, ay hindi, 57. Yung mother ko naman, 55. So, doon nag-start yung problema. Actually, hindi pa yon ang una. Ang pinakaunang problem nila is nung baby pa ako. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung bakit ganon sila. Alam nyo mga katambay, lumaki ko sa piling ng magulang ko. Pero nandun yung layo-layo eh. Layo-layo. Ang nag-aaruga sa akin noon is nung buhay pa ang lolo't lola ko, yung magulang ng tatay ko. Pag may problema ako, doon ako tumatakbo. Pag may isusumbong ako, doon ako tumatakbo sa magulang ng tatay ko, sa lolo't lola ko, sa kabila. So yun, lumaki man ako sa magulang ko, pero hindi, kumbaga, nahanap-hanap ko yung ng isang magulang. Pag-intindi, yung alam ko meron neto sa magulang, sa pamilya. Alam ko meron neto, karamihan, na
nagkikwentuhan sila sa mga anak nila, ganun naman din yung mga anak nila sa kanila. Yun ang hinahanap-hanap ko sa isang magulang. Kaya ako natutuwa kong maglihim, dumating sa point na ano ko, na anxiety ko, na may insomnia ko. Dumating sa puntong ganun, wala silang kaalam-alam. So, yun. Hindi ko na may babalik ang nakaraan. Hindi ko na may babalik yung saya namin sa pamilya. So, yun. Dito ako pumunta sa Holy Cross Memorial Park sa may Holy Cross San Bartolome. Dito ako napunta para tahimik, walang makakarinig na kapitbahay. Walang kukunotang noo sa'yo. At may freedom ka. So, yun lang ang dinaramdam ko. Okay naman kami ng tatay ko. Nag-uusap kami. Actually nga kahapon, mag-kausap kami sa cellphone. Pero hinahanap-hanap ko yung buo ang pamilya, yung panganay, nakakausap niya yung parents niya, nanay, tatay niya, in person. Ganon naman din sila in person pagka gustong kausapin mga anak nila. So mahirap sa umpisa, hanggang ngayon mahirap. Kaya kung sa totoo lang mga katambay, lagi kong sinasabi dito sa vlog na to na ayokong mag-asawa. Yan. So, marami na rin nagsasabi sa akin, mga kasamaan ko, classmate ko, mga pinsan ko, bakit hindi daw ako nag-aasawa. Sabi ko na lang, gusto ko ako yung bumuhay sa babae. Hindi ako bubuhayin ng babae. Tsaka gusto ko stable na ako sa buhay. Nabibili ko na gusto ko.
Ang pangarap kong bahay, lupa, sasakyan, negosyo. Pag nasa akin na yon, lima na yon, doon ako mag-aasawa. Pero ngayon, for the meantime, ayoko. Miski mag-girlfriend, ayoko. Kasi naalala ko noon yung magulang ko nung nag-girlfriend boyfriend pa lang sila. Yung dinala ng tatay ko, yung mama ko sa hotel noon, walang maibayad yung tatay ko, nanay ko pa nagbayad. So yun, kaya doon tumatak sa isip ko na hanggat wala akong trabaho, hindi ako mag-girlfriend. So yun, mga kabataan, siguro mga kabataan na yun, ngayon, hindi ako mag-gets kasi iba na ang era ng kabataan ngayon kaysa kabataan nung araw. So, ayun lang, ikikwento ko sa inyo mga katambay. At sana, suportahan nyo ko sa mga ina-upload ko dito sa YouTube. At yun lang. At so yun mga katambay, abang-abang na lang sa next vlog. Keep safe everyone. God bless and then bye-bye.